Para labanan ang mga masasamang espiritu gaya ng aswang, dapat lagi raw may baong bawang. Pero sa sarap ng mga recipe na pinagbibidahan ng sangkap na to, baka pati ang mga maligno makisalo sa inyo. Pagkagat ng dilim, sinasabi naglalabasan ng iba't ibang mga nakapangingilabot na nilalang. Nagmamatsyag. Nag-aabang. At sa oras daw ng kanilang pagsalakay, may isang natatangi umano na pangontra. Ang bawang. Middle Ages pa raw sa Europa, ginagamit na itong pangontra sa mga demonyo, vampira at werewolf. Taglido kasi nito ang amoy na nakakasulasok sa mga kampo ng kadiliman. Scary? Don't you worry dahil ipapatikim namin sa inyo ang mga fantastic na garlic food. Siguradong titindig ang mga balahibo nyo hindi sa takot, kundi sa kakaibang mga bidang lasa ng mga pagkain ito. Una nating aalamin ang misteryong bumabalot sa mga pagkain dito sa Indian restaurant sa Makati. Garlic is a main base for Indian food. We usually cook in all the dishes. We have garlic in the base. While cooking, we put garlic. Kaya naman mula ulam hanggang kanin, hitik na hitik sa lasa ng bawang. Pati ang yogurt na madalas matamis ang timpla, hinaluan din ng Big Bad Bawang. Sila raw mismo ang gumagawa ng sarili nilang yogurt. Mula sa gatas ng ferment ng 8 oras at hinaluan ng chopped garlic. Sa India raw kasi hindi dessert ang turing sa yogurt kundi bahagi ng ulam. Nakakatulong daw ito magpabili sa digestion dahil sa taglay nitong good bacteria. Sa halagang 135 pesos ay pwede na ma-enjoy ng 2 tao ang garlic yogurt. Creamy din siya. Kasi hindi siya ganun kaanghang. Tama lang. First time kong natikman, pero okay naman siya. And at the same time, healthy. Magugulat naman kayo sa kombinasyon ng tamis at garlic. Ano kayang lasa ng dessert na hinaluan ng bawang? Dito sa isang mall sa Makati, matatagpuan itong restaurant na sa pangalan pa lang ay gets na gets mo agad na bumibida ang bawang sa kanilang menu. At take note, maging ang mga dessert nila, hinaluan din ng bawang. Ilan sa kanilang mga garlic-infused dessert ay ang blueberry cheesecake with garlic candy, crepe dynamite with garlic, at ang best-seller nilang crema catalana with garlic. The crema catalana is based on the creme brulee, the French creme brulee, but we've taken on the Spanish version and infused the garlic with it. It's something that people don't really think about using as a dessert, but you know, here we can do it. Gaya ng paggawa sa creme brulee ang proseso ng dessert na to, pero ang crowning glory nito ay ang garlic candy na isinasalansan sa ibabaw. Yung garlic, hindi mo siya malalasahan eh. Puro caramel lang yung malalasahan mo. Actually, it's a very unique dessert. For only 195 pesos, good for tuna ang garlic dessert na ito. Pero kung swak sa budget naman na garlic snack ang hanap nyo, ituturo sa atin na isang travel and food blogger ang paggawa ng affordable at easy to prepare na merienda. Well, actually, ang garlic kasi staple na siya sa bahay ng Pinoy. Lahat ng bahay makikita mo talaga ng bawang and lahat ng recipe malalagyan ng bawang. Apart from maganda siya sa puso, good for the heart kasi siya, malakas yung flavor niya, so masarap din siya sa pagkain. Kailangan lang ng patatas, butter, paminta, chopped garlic, parsley at asin. Sa mainit na pan, tunawin ng butter. Isunod naman ang chopped garlic. Actually, itong bawang is to add flavor to the garlic potatoes. Instead of plain potatoes lang siya na sinote with butter, nilagyan natin ng garlic para mas may konting sarap naman siya. Pag golden brown na ang bawang, ihalo na ang nahiwang patatas. Takpan at hintayin lumambot ang patatas for 20 minutes. Gumamit ng parsley pang garnish at ready na pagsaluhan ng 4 na tao ang malasang potato garlic sa halagang 70 pesos. It's fast, it's very healthy, very filling dahil nga potato siya. But at the same time, dahil nga nilalagyan niya ng garlic, sobrang malasa talaga siya. Sa sarap ng mga pagkain ito, mukhang hindi na magiging pangontra ang bawang sa mga maligno.
Dahil kung ang mga ito nakalatag sa hapag, baka pati sila makisalo.